Mga pamahiin tuwing Semana Santa ipinaliwanag ng Simbahang Katolika. Tunghayan sa RTV Presents. Ngayong Semana Santa, kanya-kanyang pamahiin ang mga tao. Tulad ni Christian na nagsabing bawal daw kumain ng karne. Kasi po kadalasan yun din kasi talaga mga sinasabi ng mga matatanda. So which is susunod na lang ako sa mga matatanda. Iba naman kay Vivian. Sabi ng lola ko yung bawal mag-ingay, tapos yung sa amin kasi hindi kami mahilig lumabas, yung sa bahay lang. Hindi naman kontra sa turo ng simbahan na pahalagahan ang katahimikan. Pero nais lamang daw ng Simbahang Katolika na matuto ang bawat isa sa atin na ang katahimikan ay bahagi ng paggunita ng mahal na araw. Bawal din daw maligo tuwing Biyernes Santo dahil pinaniniwala ang magdulot ito ng aksidente o masamang kapalaran dahil ito raw ay araw ng pagluluksa. Unang-una sa lahat, wala pong turo ng simbahan na sinasabi na bawal maligo sa Biyernes Santo. Ang paanyaya ng simbahan ay mas tuon natin ng pansin sa selebrasyon ng ating pagmamahal kay Jesucristo na nag-alis siya sa krus. Pati ang palaspas bahagi rin ng pamahiin tuwing Semana Santa. Kapag isinabit daw sa pinto, nagiging proteksyon ito laban sa masamang espiritu. Bawal din daw maglakbay sa malalayong lugar upang maiwasan ang aksidente. Kaya maraming pamilya ang nananatili lamang sa kanilang mga bahay. Pero bakit nga ba may mga pamahiin? Ang sagot, ugaling Pinoy. Hindi lang tuwing Semana Santa kundi sa iba pang okasyon tulad ng kasal o kung may patay. Ngunit malinaw na wala raw sa turo ng Diyos o simbahan na magkasama o magkadugtong ang pamahiin at paniniwalang Kristiyano. Obviously, ang sagot natin sa mga pamahiin ay hindi na dapat natin paniniwalaan ito. Kasi sa ating pananampalataya, sa paniniwala natin sa pamahiin ay taliwas sa ating paniniwala sa ating Diyos. Kaya imbes na matakot, pagtuunan daw ang sentro ng selebrasyon, ang pagmamahal ni Kristo. Hindi naman daw tayo tinatakot ng Diyos dahil unang-una ang ating disposisyon dapat ay pagmamahal at pasasalamat. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon.